Busog na sa gahiganting suman, kargado na para sa island hopping. Ang pupuntahan natin, grupo ng mga isla sa bayan ng Inupakan at Hindang. Ang balibalita, iniiwasan daw ito ng malalakas na bagyo at mapaminsalang ipo-ipo. Ang sikreto, protektado di umano ang mga isla ng mga santo. Payak ang pamumuhay nila rito. Pero ang isla, may itinatago raw na misteryo. Di umano, iniiwasan daw ang isla ng mapaminsalang ipo-ipo. Kanang buhawi nga parong sa apid da inglikay. Inglikay da. Sa kalapit na isla naman na Himukilan, na pinakamalaki sa 4 na isla ng 4 islas, umiiwas din daw ang malalakas na bagyo. Kung tinatamaan man daw ng bagyong isla, hindi malakas at walang mga nasisirang kabahayan. Ang sikreto, protektado raw sila ng mga santo na di umano'y nagbabantay sa isla. Pagpasok pa lang sa isla, bubungad na ang imahen ng 2 santo na sina San Pedro at Santo Niño. Paniniwala ng mga lokal, ang mga ito ang dahilan kung bakit hindi malaki ang nagiging pinsala ng mga dumadaang kalamidad sa isla. Pero gaano katotoo ang paniniwalang ito? Pag naay katalagman, mag-prepare. Kana na yun na ibagyo. Kanang among balaya kuano na sa kanang lubid bitaw. Amo nang kuanan banganan. Ayon sa Inupakan LGU, kadalasang hilagang parte ng Leyte ang tinatamaan ng malalakas na bagyo. Ang mga bayan ng Inupakan at Hindang, kung nasaan ang 4 islas, saktong nasa timog na bahagi ng probinsya. Maswerte raw sila dahil may hinang bagyo lang ang tumatama sa kanila. Huling malakas na bagyo na humagupit sa isla ay ang bagyong Odette noong 2021. Walang singlinaw at sinlinis na bukal sa Leyte. Naghihimala raw? Sa sobrang linaw daw ng tubig sa bukal ng Uhan, no sweat sa paghahanap ng pisong nahulog. Pinaniniwalaan ng mga residente na kapag nag-alay sa bukal, gaganda ang ani. Yung mga nakakalimot naman daw na mag-alay ay nagkakasakit. Dire sa una, kung magtanom ka, kinahanglan unang ani, mag-aalay ka. Kaya kung hindi ka mag-aalay, magkakasakit ka. Sisingilin ka sa mga hindi tulad sa atin. Maingkanto. Ang tubig din daw nito, kahit pa may El Nino, hindi natutuyot. At ayon din sa mga lokal, kahit may bagyo, hindi raw nagiging malabong tubig. Pero ang nakagisnang pag-aalay sa Uhan, ipinagpapatuloy pa rin ba ngayon? Isira sa kong nanay nga, dili na mag-alay pag-usab. Mauto nga hangtod karon sa gamay pa ko niadto, eskwela pa kong elementary, karon mag-60 na ako, iyang gisirado pag nga dili na mag-alay hangtod karon. Hangtod sa ubang lugar diri nawala na ang alay-alay. Wala pang entrance fee ang pagpunta sa lugar, pero ang hinihingi lang ni Tatay Jano, ang pagiging responsableng biyahero. Kung anong dala-dala niyong basura, huwag itapon sa tubig at gubat.